Hi guys! Before pala mag-start yung video, gusto ko lang sabihin na dalawa na yung advance video natin sa membership. Huwag kayong mag-alala, ngayon mas marami ang nagjo-join, gagawin ko tong tatlo sa next part para sulit na sulit yung membership nyo. Sana mag-join na kayo para makita nyo na ibang parts at masuportahan nyo ako lalo sa paggawa ng contents. Yun lang at balik na tayo sa kwento. Kailan ko ba makikilala yan? Soon po dad. Sa ngayon po, hindi pa po muna. Bakit naman? Ano po baka po mahalata po siya kung ipapakilala po agad kita. Kasi po ang sabi ko po, driver ka ng boss nyo, tapos nakikitira lang po tayo dito sa bahay ng boss nyo. Ganun ba? O sige, ayos lang naman. Pero, matanong lang, bakit siya? Ano namang nakita mo sa kanya? Mahaba pong kwento pero kagaya ko po siya na nagpapanggap. Huh? Paanong nagpapanggap? Nagpapanggap po siyang mayaman pero may dahilan po siya kung bakit niya po yung ginagawa. So, hindi niya pa nasabi sa'yo na hindi talaga siya mayaman? Hindi po. Pero, paano mo naman nalaman na hindi siya mayaman? Nag-research po ako about sa kanya. Tingin ko po, nabully siya kaya siya nagpapanggap na mayaman. Kaya niya po siguro ginawa yun para hindi na siya mabully katulad ng dati. Pero sa ngayon po, kinikilala ko pa po si Chloe dad. Pero tingin ko, mabuti naman talaga siyang tao. Kaya pala. Nakakalungkot pala yung nangyari sa kanya. Sige na, pahinga ka na. Basta sabihin mo lang ako kapag may kailangan ka. Opo dad, salamat po. Umakyat na ako sa kwarto matapos namin mag-usap ni Dad. Naging kagrupo ko ulit si Chloe sa gagawin project. At ang sabi niya, sa amin na lang daw gagawin. Pero tumanggi ako nun. Sa inyo na lang kasi gawin. Baka kasi nandun yung boss ni Papa mamaya. Kung sa inyo na lang kaya? Ay, hindi pwede sa amin. Ano kasi, yung tubo sa bahay namin nasira. Sobrang gulo dun ngayon sa bahay. May mga tubero kaming pinatawag tapos baka wala rin tubig sa banyo kaya nakakaya naman kung dun tayo sa bahay. Ganun ba? Mukhang dun ulit tayo sa amin gagawa mamaya. Okay lang ba? Ayos lang. Pakiusapan ko na lang yung boss ng papa ko. Sorry Rafa. Timing kasi na may ginagawa ngayon dun sa bahay eh. Wala yun. Maya-maya, lumapit sa amin yung classmate naming lalaki na mayabang. Yung nagpaalis sa akin ng upuan nung first day of school. Chloe, parang nakita kita nakaraan sa mall. Mall? Hindi ako nagmall nakaraan. Baka kamukha ko lang yung nakita mo. Anong kamuka? Sabihin mong hindi ikaw to. May bigla siyang pinakita sa phone niya. At picture ni Chloe yun nung nagtatrabaho siya bilang sales lady. Sales lady ka pala. Hindi ako yan. Baka in-edit mo lang yan. Mukha bang edit yan? Bro, tama na. Oh, jowa mo tol? Bagay nga kayo. Kaya pala lagi kayong magkasama. Anong trabaho mo? Siguro, janitor ka sa mall. Anong masama sa pagiging janitor? So, janitor ka nga. Hindi. Pero anong masama sa janitor? Wala naman masama, tol. Bagay na bagay nga kayo eh. Isang sales lady, tapos isang janitor. You know, match na match. Siguro, doon na rin kayo nagde-date sa mall, no? Sinabing hindi ako yan. Tsaka hindi siya janitor. Sus, wag ka nang mahiya. Kinakaya mo ba trabaho mo? Pero tol, seryoso. Buti natatagalan mo yung amoy ng Zonrox. Mas mabuti pa yung amoy ng Zonrox kaysa sa ugali mo. At least ang janitor, marangal na nagtatrabaho. Ikaw, ang tawag sa trabaho mo, ang mambuli ng ibang tao. Wow, chill bro. Masyado kang seryoso.
Pinagtatanggal mo agad yung sales lady mo. Tsk. Tara na, Chloe. Huwag na natin aksayan ng oras yung ganyang tao. Habang naglalakad kami palayo, napansin ko na si Chloe nakayuko lang. Hayaan mo na yung mga yun. May kalalagyan din yung mga taong yun. Pag angat niya ng mukha niya, nakita kong umiiyak siya. Huwag ka na umiyak. Huwag mo nalang pansinin yung mga yun. Raf, naniniwala ka ba sa kanya? Yung alin, na ikaw yung nasa picture? Oo. Hindi ah. Sabi mo nga, inedit lang nila yun. Baka nga in-AI lang nila yun eh. Hindi naman talaga ako yun. Baka isipin mo na ako talaga yun. Hindi ah. Tsaka kung ikaw yun, wala naman masama dun, Chloe. Hindi ba magbabago tingin mo sa akin pag nalaman mo talagang ako yun? Siyempre hindi. Bakit? Ikaw ba talaga yun? Hindi. Siguro nga, hindi pa siya handa sabihin sa akin yung totoo. Okay lang. Haantayin ko na lang yung araw na handa na siyang sabihin sa akin yun. Oh, hindi naman pala ikaw eh. Bakit ka umiiyak dyan? Wala. Nakakainis lang na hanggang dito may mga ganyang klaseng tao. Hindi na mawawala yun, Chloe. Kahit saan naman meron. Sige na, tahan na. Huwag ka na umiyak. Parang sinasabi mo na totoo yung sinasabi nila kaya ka umiiyak dyan. Tiyo, Tara na. Mayang uwian, kain tayo barbecue. libre mo? Oo, sige. Habang kumakain kami nito ni Chloe, nagpaalam lang ako saglit na may kakausapin lang ako sa phone. Saglit lang, Chloe ah. Tumatawag kasi tatay ko. Pagkalayo ko, doon ko tinawagan si Dad. Dad, nandyan po ba kayo sa bahay? Oo, nandito ako. Bakit? Ano po kasi, gagawa po kasi kami ng project ni Chloe dyan sa bahay. Gusto mo bang umalis muna ako? Hindi naman po sa ganun. Ganito na lang. Pumunta kayo dito at pakilala mo siya sa akin. Hindi ba po pwede? Akong bahala. Tulad ng sabi mo, magpapanggap akong driver ng boss ko. Paano po yun? Kukuha ko ng tao. Siya muna magiging boss ko ngayon. Sigurado po kayo? Oo. Pumunta na kayo dito. Pagtapos nun, inaya ko na si Chloe sa bahay. At pagkarating namin, nandun si Dad. Naka-t-shirt lang siya dun. Tapos, pantalon. Natawa ako kasi first time ko lang siya makita magsuot ng ganun. Chloe, tatay ko. Ay, magandang hapon po, sir. Kahit dito na lang. Sige po, tito. So, ikaw pala si Chloe. Opo. Bakit po? Nakakwento po ba ako sa inyo ni Raf? Bigla akong pinandilitan si Dad. Yung itsura niya, nangaasar pa. Parang ewan naman to si Dad. Pag talaga kami nahuli nito. Ay oo. Nakwento ka na sa akin yung anak ko. Alam mo, mabait yung anak ko. Oo nga po. Mabait nga po yan si Raf. Matulungin pa. Biglang tumingin sa akin si Dad. Tapos, tinaas-taas niya papasimple yung 2 kilay niya. Alam ko na yung ganyan niya. Nangaasar lang yan eh. Nga pala, anong trabaho ng magulang mo? Ano po? Yung mom ko po, manager po siya sa isang hotel sa Paris po. Wow, sa Paris? Manager sa hotel? Social naman pala. Ang layo na pala narating ng mami mo. Oo nga po eh. Hinayaan ko silang 2 mag-usap. Habang si Dad naman, parang enjoy na enjoy din kausap ng si Chloe. Madaldal naman kasi talaga si Chloe. Kahit ako kapag 2 lang kami, halos hindi siya maubusan ng itatopic niya. Ilang oras lang ang lumipas may
bigla na naman kumatok sa pinto. At nagulat ako kasi isa to sa mga driver ni Dad. At ang mas nakakatawa pa, naka-full suit siya. Na parang ganap na ganap talaga maging boss ni Dad. Yeah, ito pala yung boss ko. Yung may-ari nitong bahay. Hi sir, magandang hapon po. Ikaw ba yung girlfriend ni Raf? Ay, hindi pa po. Classmate ko lang po. Hindi pa. So, kailan? Napapasapo na lang talaga ako sa ulo ko. Mali talaga naging desisyon ko na nakipagsambuatan pa ako kay Dad eh. Pero lang. Nga pala, bago ko makalimutan. Dahil sobrang laki ng kinita ng kumpanya ko sa stocks ngayong buwan, naisipan ko mamigay ng balato. Ito, 2 tickets papuntang Japan. All expenses paid. Isama mo tong si Raf.